Maniniwala ka bang kayang buhatin ng maliit na robot na ito ang mga kotseng tumitimbang ng humigit kumulang 2,000 pounds at pagkatapos ay ipaparada ang mga ito ng may katumpakan sa pinpoint nang hindi nangangailangan ng porter? Ito ang pinakabagong Shinsei Autonomous Valet. Dumudulas ito sa ilalim ng iyong sasakyan at ang mga infrared beam ay nagmamapa sa bawat gulong. Pagkatapos ay iangat nito ang lahat ng 4 na gulong mula sa lupa. Hindi ka panipaniwalang gumagamit sila ng 25 maliliit na bangka para itulak ang isang buong isla sa Lake Chippewa ng Wisconsin. Merong isang lumulutang na malaking ang isla na hindi matibay na lupa kundi makapal na banig ng ugat ng mga halaman at putik na lumulutang sa tubig. Sa tuwing ito'y naiipit sa ilalim ng tulay, hindi makadaan ng mga bangka at nagbabara ang dalawin ng tubig na malubhang nakakaapekto sa trapiko at ecosystem. Kaya ang mga lokal ay nagtitipon ng dose-dose ng maliliit na bangka at nagtutulungan na alisin ang lumulutang na islang ito na naging tao ng tradisyon. Ang kotseng ito ay kahangahangang maaring tumakbo sa tubig. Ito ay isang kakaibang pagbabago mula sa China dahil sila ay lumikha ng isang kotse na maaring tumakbo sa tubig tulad ng isang barko at ang kotse na ito ay electric car. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng author na ito? Ang totoo, naglalaro lang ito ng bato. Alam mo bang may paboritong bato ang maliliit na ito na itinatago nila hanggang sa sila ay pumanaw na ito ay isang tulad ng teddy bear para sa isang batang author? Ang chimenea na ito ay nagdudulot ng pagkalito habang ang usok ay tumataas nang hindi man lang nakikita ang dulo nito na napapaisip na ito ay isang bihirang pangyayari kapag talagang walang hangin. Sa bundok ng Italy ay merong isang bahay na nakakaintriga na nasa loob na ng mahigit isang siglo. Nakilala bilang Bupa di Ferrero. Ang natatanging tirahan na ito ay matatagpuan sa gilid ng bundok sa taas na halos 9,000 talampakan. Ang Man-Poponer Rock Formations ay 7 mataas na haliging bato na matatagpuan sa Komi Republic ng Russia sa kanluran ng Ural Mountains na nabuo sa milyon-milyong taon na ang nakalipas at may taas mula 100 hanggang 137 talampakan. Sa China, mayroong isang karaniwang laro sa kalye na mukhang isang magic trick na nagsasangkot ng paglalagay ng isang stick sa paikot na lubid at paghula kung aling lubid ang sasabit sa stick. Ngunit ang magician ay lihim na nagbabago kung anong lubid ang hihilahin batay sa kung saan mo inilagay ang stick. Kaya kahit anong piliin mo, palagi itong mali. Isang brand ng alahas ang nakaisip ng kakaibang idea, palamigin ang kanilang bagong koleksyon sa malaking bloke ng yelo. Kung sino man ang makapagtunaw ng yelo at makakuha ng alahas ay sa kanya na. Marami ang sumubok ng ilang gamit. Ang ilan ay gumamit ng kanilang mga kamay. Isang determinado naman ang hindi sumuko hanggang sa matunaw ang buong bloke. Siya ay parehong woodworker at isang stone mason. Hindi siya gumagamit ng mga makina o pandikit, tanging kamay lamang at karanasan. Hindi niya pinipilit ang mga materyales na baguhin ang likas na anyo nito. Gayunpaman, palagi siyang nakakahanap ng paraan upang magkasya sila ng perpekto. Kumukuha siya ng mga materyales na tila imposibleng pagsamahin na ginagawang mga praktikal na piraso na puno ng natural na kagandahan. Kung ang itim na sangkap na ito ay hindi nilalagay sa soccer field, ang mga manlalaro ay maaaring masugatan habang dumudulas ang kanilang mga tuhod. Ito ay tinatawag na rubber crumbs na ginagawa sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay ng mga lumang gulong sa maliliit na piraso at ito ay kadalasang ginagamit sa mga soccer field. Ang Aventine keyhole ay isang keyhole sa Villa di Priorato di Malta sa Roma na nagbibigay ng extraterritorial status ng Italy noong 1869.